prevention is better than a pound of cure. Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Lunas. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating palatuntunang Lunas. Huwebes na ho ngayon. Ang bilis ng mga araw, At 2 sa buwan ng Mayo, mga kaibigan. Ako pong inyong kapartner sa Clean and Healthy Living, Chris Capulos. Ngayong gabing ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa ating memorya, sa ating sa ating brains, sabi nila, mahalaga itong pag-usapan. Dahil sa malapit sigurong pasukan kasi. Mayo na ho At yung iba siguro ini-enroll na yung kanilang mga anak, katulad ko. Nag-enroll na ako ng may bago na naman kaming mga papasok sa eskwelahan. Kaya alamin natin kung ano yung mga makatutulong sa kanila, lalong-lalo na doon sa mga gustong mag-excel sa eskwelahan. Ayan, Ang atin pong panauhin ngayong gabing ito, mga kaibigan, ay isa pong neurologist mula po sa St. Luke's Medical Center at first time niya, kung diyan nagkakamali, dito po sa ating palatuntunang Lunas. Kasama natin si Dr. Paul Vincent Opinaldo. Doc, magandang gabi po sa inyo. Pakipindot lang, Doc, yung green. Ayan, okay. Ayan. Good evening din po sa inyo, sir, at sa mga nakikinig sa DZRH. Ayan, bibira kaming magkaroon ng doktor na bata-bata, Kaya napapasalamat ako sa mga angels na nandito na may guest kami ngayon. Kapag kabata-bata, mabibilis sumagot Okay. Kasama rin natin dito sa studio, kilalang-kilala nyo na ho. Nakasama rin natin sa programang Lunas Extension ni Cheska San Diego, Assistant Manager for Sales and Media ng Yamato Enterprises, si Miss Stacy Ann Hoxon. Stacy, magandang gabi. Magandang gabi, Sir Chris, at sa lahat po ng ating listeners nationwide. Okay, kasama rin natin, hindi na no further introduction, Sales Executive ng Yamato, si Mari Akasako. Mari, good evening. Magandang gabi po, Kuya Chris, at sa mga nakikinig po sa atin ngayong gabi. Ayan, pabata na ako ng pabata ngayon. Mula sa matanda, Mula sa sir. Mga kuya. Eto na, magpapabata sa akin ng tuluyan. Product Supervisor ng Yamato, si Alisa ko. Alisa. Magandang gabi po, Baby Chris. Para po batang-bata tayo. At sa lahat po ng Sumobra ating na. mga listeners. Mga bata naman. Anyway, ngayon pong gabi, nabanggit ko na yung ating pag-uusapan. Kaya kung may tanong ho kayo, wag lang naman masyadong mahaba. At wag Jejimon, nahihirapan tayo magbasa ng Jejimon. Kung may mga katanungan, ito ho yung mga numero na pwede ninyong i-text. Pwede rin sa 2600, ilalagay doon RH, space, yung inyong katanungan, space. Pangalan po ninyo at address, isend sa 2600. Pwede rin po sa 2299, Lunas naman ang ilalagay, space, yung inyong katanungan, space, pangalan at address, isend sa 2299. Ngayon, mamaya, kung may mamimiss kaming mga tanong, na hindi namin mababasa o kaya kung meron kayong direktang katanungan dito po sa ating mga angels na kasama rito, pwede kayong mag-text sa The Brain Hotline 0920-533-7777. Madali lang tandaan. 0920-533-7777. 4 na 7 po yan. Okay. Siguro direkta na tayo sa ating talakayan. Meron bang kasi nakalagay dito adult neurology Meron ba, Doc, na parang pambatang neurology, meron ding adult neurology? Magkaiba ba 'yon? Magkaiba? Sir Chris. Okay. Pag sinabi nating adult neurologist, so ang bulk ng pasyente mo, yung adults na, so by definition sa hospital, 17 or 18 years old and above. So pag below that age range, so ang specialty na yun ay tinatawag nating pediatric neurology. Pediatric. Okay. Ano ho ba ang although syempre itatanong natin kailangan ito nasa tuktok natin, nasa itaas natin pero ano bang pinaka main function ng atin pong brain sa atin pong katawan? Well, madaming functions ng brain, madaming complex functions. Ang pinakamahalaga dito, syempre, siya yung nagbibigay sa atin ng identity, It sets us apart from lower animals, ika nga. So, ito nagbibigay sa atin ng language. So, tayo lang ang organism or organismo na may language. Nagbibigay sa atin ng function. So, kung ano man ang iniisip natin, we are able to do it because of the help of our brain. And then, we're also able to record kung ano yung mga napag-isipan na natin, yung mga thoughts natin because of the brain. So, basically, brain is for function and for language. For
Function and And language. Para bang ano yan? Yung parang sa computer? Yung... Parang sa computer yan. Oh, okay. Paano nyo ho ma-explain yung utak ng bata? Sabi, para daw sponge. Kasi, sabi, pag bata daw, mukhang mas maraming kayang-kayang mag-store ng maraming information. Pagka matanda raw, ewan, kung makakaano pa, dahil mukhang punong-puno na. Anong ano na, Doc? Paano nyo explain yun? So, Sir Chris, kasi nabanggit natin kanina, di ba? Sinabi niyo na ang brain parang computer. When in fact, pag titingnan natin sa layman's term, parang nga talaga siyang computer. Okay. So, isipin niyo na lang, imagine niyo bumili kayo ng bagong-bagong computer na wala pang kalaman-laman. Parang ganyan ng bata. So, saka lang siya papasukan mo ng information, and then saka lang siya magpo-process ng information na yon to come out with an output. No? So, Okay. kumbaga, wala pa siyang kalaman-laman eh. Kaya siya parang sponge. Sip-sip siya ng sip-sip ng information, ng datos. Okay. And then, habang tumatanda siya, kung ano yung natutunan niyang information, it turns into memory. At kung ano yung tinuro sa kanya ng school, sa bahay, doon niya na na-integrate ngayon yung abstract thinking. No? So, okay. kaya talagang para siyang sponge kasi sip-sip siya ng sip-sip. So, ibig sabihin, kailangan pala, Doc, ano tayo, prudent tayo, maingat tayo sa pagbibigay ng information sa mga bata. Kasi sabi mo, sip-sip lang ng sip-sip yan. So, ibig sabihin, pag bata, hindi pag-ano nakaka-analyze, ito ba, tama, ito ba, Yes. mali. Yes. So, accept lang sila ng accept. Accept lang sila ng accept. Nako, okay. Ano yung pinakamahalaga, Doc, na stage doon sa isang bata, lalo na kung sinasabi, nasa developmental stage sila? Pag sinabi kasi nating developmental stages, especially sa bata, Aha. wala talaga tayong set na hanggang saang time frame. Okay. So it's very important para sa mga magulang at para sa mga doktor na nag-aalaga sa mga bata, yung mga pediatrician, na binabantayan sila habang nasa loob pa lang ng nanay. Ibig sabihin, yes, nasa tiyan pa habang lang. nasa tiyan pa lang yan, Oh. hanggang ano yan, hanggang school age yan. Mhm. So ibig sabihin, until elementary, high school, and college, nagde-develop pa rin ang utak ng tao. Talaga? Oo, ang pinakamabilis niyan nga, no, pinaka-critical habang nasa loob siya ng mommy at saka hanggang paglabas at siguro hanggang mga elementary. Oo. Oo, doon yung pinaka-critical na age Pinaka-critical, kasi yun ang pinakamabilis na growth rate in terms of the brain development ng bata. Yung kapag ka baby pa lang, fetus pa lang ba, nakakarinig na ba yun? Kasi sabi nila, uy, bigyan mo ng magandang music yung ano mo, yung wife mo, wag yung mga classical, ayan. Dati nag-aral pa ako ng violin para dun sa para tugtugan yung buntis kong music. May epekto ba yung mga ganon? May mga studies kasi, no, dati, ang alam lang natin, at certain stages nag-develop ang utak ng tao. Aha. So, merong tinatawag tayong gross development, kung ano yung Okay. nakikita natin through microscopes, Mhm. and then merong tayong cellular development. Mhm. So, yung gross development, yan yung first trimester, kaya siya napaka-importante kasi doon nabubuo hindi lang ang brain, pati ang ibang major organs tulad ng heart, ng kidneys. I see. And then during the second trimester, dito na nabubuo ngayon yung cellular na architecture ng brain. Oh, Kumbaga from gross na parang wala siyang detalye masyado yung utak, nagkakaroon na siya ng unti-unting detalye in terms of cells. Oo. Okay. That's why ang sinasabi nila during that stage ng development ng bata, ang mommy dapat exposed sa magandang nutrition. Yun ang tatanong And ko then, dapat maganda yung environment ng nanay. Ang nanay. Oo. Oh. Kasi napag-alaman na yan through certain studies, no, na ang bata na magandang kinalaki ng environment habang pinagbubuntis ng nanay, maganda yung nagiging development nila. Kasi hodang yung nanay na nagbuntis, batang-bata o may Yes. edad na. Although, meron naman tayo kasing mga ang dami kasing factors ng development ng fetus, specifically the brain, ano. Aha. Pag sinabi mo kasing masyado pang bata yung nanay, remember na kapag nagbubuntis po tayo, no, ang laki ng demand sa katawan ng nanay niyan, nutritional demand. Kaya yung nakita natin ibang babae, nangangayayat, nababawasan ng ngipin, kung hindi maganda yung nutrition at pag-aalaga nila. Okay. At the same time, kung masyado ka namang may edad na babae na nagbuntis, at risk ka rin. So that means, meron pa rin contribution yung pinaka-environment na tinutubuan ng fetus, which is yung nanay Aha. sa development ng fetus. So, kailangan, Doc, masusustansya yung mga Kailangan. kinakain ng parent, nung nanay. Oo. Napag-alaman din nga namin na during the first trimester, dito prone ang fetus sa effects ng radiation, ng drugs, no, ng alcohol, Okay. no, ng alak, at saka sa infection, yung mga viruses, no, at saka sa nutrition ng nanay. So, ibig sabihin,
no? Kaya iba yung pag-iingat talaga during the first trimester ang dapat na ino-observe ng nanay. Kung gusto niya na mabigyan ng tinatawag nating ideal setting yung paglaki ng kanyang baby. Oh. So, napapag-usapan yan, may kaibahan ba yung development during gestational period na tinatawag tsaka yung early childhood? Pareho ba ng kailangang ibigay mo na nutrients o kaya sa paglabas niya? Pareho pa rin? Well, yun nga, since pinaka-critical in terms of structure, no, in terms of pagbuo ng structure ng brain, yung first trimester, iba yung demands ng first trimester, second trimester, third, at paglabas ng bata. Oh, but yun nga lang, it doesn't mean na kapag lalagpas mong first trimester, pwede na ang nanay medyo mag-relax na. Hindi. Ibig sabihin, lalo pa siya dapat nag-o-observe ng tamang nutrisyon at tamang pag-aalaga sa sarili para sa bata. Tandaan natin na hindi porke na lumabas na yung bata, yung nanay pwede nang uminom ng alak, no? Pwede nang magpuyat, Pwede naman manigarilyo. no? Hindi. Kasi she's still connected to the baby in terms of breastfeeding, yung attention na binibigay niya sa bata, yung stimulus. Kasi pag nasa loob ang bata, no, kahit na sabihin mong nasa loob yan ng uterus ng nanay, meron pa rin yung stimulus na dapat na nare-receive. Di ba nga, yung touch, no, habang dapat hinihimas ng mommy yung kanyang belly. Tapos yung music, dapat hindi rin na-stress yung nanay. So, importante rin na kapag nilabas din ng baby, yung stimulus din from the environment, no, yung maganda or yung ideal ng stimulus. Diba? That's why yung ibang mommy, binabasahan yung anak nila, pinapakinig ng classical music. Kasi, kahit na lumabas na ang baby, ang brain lalo pang nagde-develop yan. Paano yung yung emotions ng mother kapag same din? The same. Sabihin, It affects the baby. Ang emotion ng nanay habang nasa loob ang baby, no, this has been proven also. Kapag ang nanay stressed, no, ang baby na stress din. Bakit? Kasi ang nanay nagpo-produce ng mga hormones during stressful period. Kaya 'di ba sabi nila wag mong awayin ng babaeng buntis. Kasi pag na-stress 'yan, kaya pala dapat hindi ginagalit ang buntis. dapat hindi ginagalit ang Dapat, buntis. kung laging mukhang nilamukos yung mukha ng mami, di parang lumabas yung bata, parang ganun din. Ay. Stress na stress din. Okay, pag-uusapan muna, itutuloy namin yung aming talakayan mga kaibigan, ha? Kasi may mga bata na kapag, ewan ko, may mga bata na na at the early stage, magaling mag-focus. Merong mga bata, parang wala, parang hindi parang napaka-hyper lagi, takbo lang ng takbo. Pag-uusapan namin ni Doc yan, na may kinalaman ba nung nandun pa yung bata sa loob ng tummy ng kanyang mami, o talagang namamana yung mga ganyan, ha? Yan ang pag-uusapan natin, tsaka yung kinakain ba, nakaka-apekto ba? Sabi kapag, pakain ka ng matatamis dyan, chocolates, hyper yung batang yan, ha? At malamang wala yung laman ng utak. Nagbabalik kami mga kaibigan, oras natin sa buong Pilipinas, 11 minuto, bago mag-alas 8 ng gabi. Ito pa rin ang FYI for your information. Annulment pa rin ang pinag-uusapan natin. Kasama natin si Attorney Nangaliwa, si Mrs. Nalaman ng buong baryo. Kapit bahay,